At para sa ating mga balita, gera ng Canada at US nagsimula na. Mexico at China kasali din. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. The world is bracing for a trade war. Donald Trump drew first blood. He slapped tariffs on three major players: Canada, Mexico, and China. Ang mundo ay naghahanda ngayon para sa isang digmaang pangkalakalan o trade war. Unang umatake si Donald Trump kung saan sinampal niya ng 25% taripa o matataas na singil ang mga produkto ng Canada at Mexico, habang 20% naman sa mga produkto ng China. Ibig sabihin, mula sa 2.4%, tumaas ang average tariff sa 10.5%, pinakamataas na pagsipa mula noong 1940s. Naniniwala si Donald Trump na pinagsamantalahan ng mga bansang ito ang Amerika, kaya't sinusubukan niyang ayusin ito sa pagpapataw din ng malalaking taripa. Countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. Matapos nito ay agad namang tumugon ang Canada at nagpataw rin ng 25% taripa sa mga produktong galing sa US, mga produktong nagkakahalaga ng $107 billion. Ipapatupad ng Canada ang mga taripang ito sa dalawang yugto. Una, taripa sa mga produktong nagkakahalaga ng 20 bilyon, habang ang pangalawang yugto ay ang paniningil ng natitirang halaga sa loob ng 21 araw. Kasabay nito ay nagsampa rin ng kaso sa World Trade Organization ang Canada laban sa Amerika. Naniniwala ang Canada na ito ay isang direktang hakbang upang pabagsakin ang kanilang ekonomiya. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. Malinaw dito na nawala ang formalidad sa mga salitang binitiwan ni Prime Minister Trudeau ng Canada, kung saan nagbago ang tawag niya sa Pangulo ng Amerika mula sa Mr. President, tinawag na lang itong Donald. Naniniwala ang mga analyst na naging matapang na ngayon si Trudeau mula nang magbitiw ito sa pwesto bilang punong ministro ng Canada at naghihintay na lamang ng ipapalit sa kanyang pwesto. Dahilan upang bitawan niya ang mga salitang nais niyang sabihin ng direkta. Pero hindi lamang ang Canada ang nagpakita ng matinding galit laban sa US. Nanggagalaiti din ngayon ang bansang Mexico. 83% kasi ng mga produkto ng Mexico ay papuntang Estados Unidos at 26% ng GDP ng buong bansa ay nakasalalay dito. Dahil dito, malaking epekto sa ekonomiya ng Mexico ang malalaking taripa na ipinataw ng US. At bilang tugon, nagpataw rin sila ng matataas na taripa laban sa Amerika. Pero kung papaanong isasagawa ito, yan ang sasabihin pa lang ng Pangulo ng Mexico sa susunod na linggo. There is no motive, reason, or justification for this decision that will affect our people and nation. We have said it in different ways. Cooperation and coordination, yes. Subordination, interventionism, no.
Mexico is to be respected. Kasabay nito ay hindi rin nakaligtas ang China sa taripa ni Donald Trump. Matatandaan na noong February 4, nagpataw si Trump ng 10% na taripa sa mga produktong galing China. Ginantihan naman ng China ito at nagbigay ng 10 to 15% taripa sa mga produktong galing sa US. Pero hindi pa tapos si Trump. Kamakailan lamang ay ginawa niyang 20% ang taripa laban sa China. Hindi naman nagpatalo ang China at nagpataw sila ng 15% na taripa sa mga produktong manok, trigo, mais at bulak ng Amerika. Ganon din ang 10% taripa sa baboy at soybeans na galing din sa US. 10 US companies din ang isinama ng China sa Unreliable Entity List at 15 kumpanya ding Amerikano ang isinama sa Export Control List. Dagdag pa rito, nagsampa din ng kaso ang China laban sa US sa World Trade Organization. Kamakailan ay naglabas ng babala ang Beijing sa United States. Ayon sa tagapagsalita ng Communist Party, If the United States really wants to solve the fentanyl issue, it should hold negotiations with China on the basis of equality, respect, and reciprocity to resolve our respective concerns. If the United States has ulterior motives and persists in waging a tariff war, a trade war, or any other kind of war, the Chinese side will fight them to the bitter end. sa madaling sabi, handa ang China na lumaban ng trade war sa US o sa kahit anong uri ng digmaan pa ito. Tanong ngayon ng marami, paano nito maaapektuhan ang kalagayan ng mundo? Ang taripa ay isang uri ng buwis na binabayaran sa pag-aangkat ng produkto. At sino ang nagbabayad? Hindi ang exporter, kundi ang importer o ang nag-angkat nito. At dahil mahal ang taripa, mas mataas na presyo din ang halaga ng bilihin. Ganyan nito sasaktan ang bulsa ng mga pangkaraniwang tao. Sa una ay mababa lamang ang taripa na sinisingil ng US sa lahat ng mga produktong inaangkat sa kanila. Pero naniniwala si Trump na hindi patas ang sistemang ito. Nais niya ng pantay-pantay na taripa at isinasagawa niya ito sa pamamagitan ng gantihan sa loob ng sistema. Ibig sabihin, kung ang isang bansa ay magpapataw ng taripa sa mga produktong Amerikano, ganon din ang halagang ipapataw ng Amerika sa kanila. Pero sa kabila ng mga banta ni Donald Trump tungkol sa taripa, naglabas naman ng pahayag si US Secretary of Commerce Howard Lutnick. Ayon kay Lutnick, posible daw na maglabas ng anunsyo si Trump tungkol sa kasunduan para bawasan ang taripa ng Mexico at Canada. Isang statement na hindi pa kinukumpirma ngayon ng White House. Nahihirapan din umano ang iba na basahin ang strategy ng US dahil sa pabago-bagong pahayag ng Pangulo doon. Naniniwala si Trump na kayang higitan ng Amerika ang mga kapartners nito sa kalakalan. At posible yun dahil malakas ang Amerika para saktan ang ibang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya. Pero naniniwala ang mga eksperto na may dalawang talim ang trade war. Talim na pwedeng sumugat din sa Amerika. Naniniwala sila na posibleng humantong ang trade war na ito sa recession, tulad na lamang ng nangyari noong 1930s kung saan nagkaroon ng Great Depression dahil sa tinatawag na Smoot-Hawley tariffs, kung saan nagpataw din ang US ng mataas na taripa sa ibang bansa ng mga panahong yon. Gumanti ang ibang bansa at bumagsak ang pandaigdigang kalakalan, isang kasaysayan na pwede umanong maulit sa ating panahon. Mas konektado na ang buong mundo ngayon. Ang supply chain ay umaabot na sa mas maraming bansa. Ang pagbagsak ng isa ay posibleng makaapekto sa iba. Ang pagkawasak ng ekonomiya ng marami at malalaking bansa ay pwedeng magresulta sa resesyon ng mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mundo ay nahaharap ngayon sa isang mapanganib na digmaan. Pero tanong nila, hanggang saan aabot ang paghihiganti ng Canada, Mexico at China sa US? Magpapatuloy ba si Trump sa pagganti sa mga bansang ito? Gaano ito tatagal? Mga tanong na mahigpit na tinututukan ngayon ng mga analis at ekonomista ng mundo.